3 araw ko nang iniiwasan si Jacob. Lagi akong umaalis ng bahay para hindi kami magkita. Nakahiga ako sa kama ko at nakatalikod sa may pintuan. I'm just scrolling on my newsfeed on Instagram. Naramdaman kong umuga ang kama. Nilingon ko yon at nakita ko ang binata. Inirapan ko siya at tinalikuran. Saka ibinalik ulit ang mga mata ko sa cellphone. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Sweetheart, tell me what's wrong, please. I cannot focus on my work because of this. Hindi ako kumibo. Hinalikan niya ako sa pisngi. Kinontrol ko ang samot-sarang sensasyon na nararamdaman ko. Jacob, no! Huminto siya. Hinalikan niya ako sa balikat. Okay, just let me sleep and take a rest beside you, please. Pakiusap niya. Okay, tipid kong sagot. Isiniksik niya ang katawan niya sa tabi ko, saka ako niyakap ng mahigpit. Hindi ko namalayang nakatulog din pala ako. Nagising ako nang maramdaman kong wala na si Jacob sa tabi ko. Tumingin ako sa orasan, 3:00 na ng madaling araw. Narinig ko ang boses niya sa may veranda ng kwarto ko. Marahan akong bumangon at lumapit sa may kortina. Nika, stop it! Narinig kong sabi ni Jacob. Kausap niya sa telepono ang babaeng yon sa ganitong oras. Ikinuyom ko ang mga kamao ko. Calm down, please. Okay. Oo na, pupuntahan na kita. Sabi pa niya. Nagmadali akong bumalik sa kama at nagkunwaring tulog. Naramdaman kong lumapit sa akin si Jacob. Hinaplos niya ang pisngi ko. Marahang halik sa labi ang iginawad niya sa akin. Saka na lumabas ng kwarto. Nagmadali akong bumangon at nagbihis. Sinundan ko si Jacob. Pumara ako ng taxi. Makikilala niya ang kotse ko kapag yon ang ginamit ko. Kuya, sundan mo ang sasakyang yan. Huwag mo nga hayaang mawala siya sa paningin mo. Utos ko sa taxi driver. Asawa mo, ma'am? Tanong niya sa akin. Hindi, nobyo ko pa lang. Sabi ko. Nobyo? For God's sake, Catherine. Best friend nga ang title niyong dalawa eh. Aniya ng isip ko. O sige po, susundan natin siya. Sabi ng driver. Walang kaalam-alam si Jacob na sinusundan ko siya. Pumasok siya sa isang village. Pinapasok agad siya ng mga gwardya sa labas ng village. Ibig sabihin ay kilala siya ng mga ito. Hinarang kami ng mga gwardya, kaya binuksan ko ang bintana. Good morning po, ma'am. Saan po ka? Miss Catherine? Sabi ng gwardya. Tamang-tama, kilala ko ng gwardya. Kinuha ko ang pagkakataon para pakiusapan nito. Pwede mo ba akong padaanin? Tanong ko. Ay, sige po, ma'am. Sabi niya. Salamat, sabi ko saka isinara ang bintana. Nakapasok kami ng village at ipinark ng driver ang taxi sa tapat ng bahay kung saan pumasok si Jacob. Kuya, hintayin mo ako papasok lang ako, sabi ko sa driver. Sige po ma'am, bumaba na ako ng taxi. Naglakad ako papasok sa gate na naiwang nakabukas. Pagkapasok ko sa gate, tumapat ako sa main door at marahang pinihit ang seradura ng pinto. Nakabukas din iyon. Sumilip ako. Walang tao. Marahan akong pumasok at umakyat sa hagdan. May naulanigan akong mga boses sa isang kwarto na nakabukas. Pero bago ko marating iyon, may nakita akong nakakalat sa sahig. Pinulot ko iyon. Panloob na kasuotan ng nabungaran ko. Nanginginig ang mga paa kong humakbang. Hawak-hawak ko ang panloob na pinulot ko. Pagtapat ko sa bukas na pinto, nakita ko si Nika na hinahalikan si Jacob. Nashock ako sa nakita ko, kaya nalaglag ang hawak ko. Tears pooled in my eyes. Mabilis akong tumakbo paalis. Napahagulhol na ako pagsakay ko ng taxi. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng driver. Let's go please, kuya. Sabi ko habang umiiyak. Nakita kong tumatakbo si Jacob. He saw me, kaya iniwan niya agad si Nika. Kuya, pakibilisan please. Sabi ko. Nakaalis na ang taxing sinasakyan ko bago pa makalabas si Jacob. Umiiyak lang ako sa loob ng taxi. Ma'am, tayo naman po ang sinusundan ngayon, sabi ng driver. Lumingon ako sa likuran ng taxi. Nakita ko ang sasakyan ni Jacob na nakasunod. His headlight was blinking, senyales na pinapahinto niya ang taxi na sinasakyan ko. Huwag kang hihinto, kuya. Ihatid mo ako sa building kung saan ako sumakay kanina. Utos ko sa driver. Kumuha ako ng pera sa wallet ko at inaabot sa driver. 3,000 yan, kuya.
Salamat sa pagsama sa akin. Please, pakibilisan mo. Wika ko sa driver. Binilisan nga ng driver at ilang sandali ay mabilis akong bumaba sa taxi at pumasok sa building. Sumakay ako ng lift. Pagbukas ng lift ng floor kung nasaan ang kondo ko, lakad takbo ang ginawa ko. Nakita ko si Jacob sa likuran ko. Mabilis kong binuksan ang pinto ng kondo ko. Nagulat pa si Yaya sa akin. Tatakbo na sana ako papuntang kwarto, pero nahila ako ni Jacob. Catherine, it's not what you think. Please, let me explain. Sabi nito sa akin. Ngunit isang malakas na sampalang pinadapo ko sa mukha niya. Catherine! Tawag sa akin ni Yaya. Nabiling ang mukha ni Jacob sa lakas ng sampal ko. Dire-diretso ang pagpatak ng luha ko. Explain, ha? How dare you to do this to me? You told me that you will marry me, ha? It's been 1 month, Jacob. We live in one roof already. We shared room. We shared bed. We shared everything like husband and wife. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin ginagawa para maumpisahan ang sinasabi mong kasal. Sigaw ko habang umiiyak. Catherine, I'm just concerned about you. Ayokong may masabi ang mga tao sa'yo. Aniya. Jacob, if you're willing to marry me, you will not care about what people say. Ang sabihin mo, hindi mo ako kayang pakasalan dahil kay Nika. Oh, I forgot. Fiancé mo nga pala siya. Ako, best friend mo na nabuntis mo lang. Huwag mong sabihin yan. Oh, come on, Jacob. Yun ang totoo. Go back to Nika at ituloy nyo na ang milagrong ginagawa nyo. Tutal, hindi naman kita pagmamay-ari. You are not mine and I'm not yours. And I know that you only want to marry me because of this baby. Nagsusumamo ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Si Yaya naman ay natigilan sa kinatatayuan. Catherine, that's not true. Tumigil ka. I will not believe you anymore. Sabi ko. Naisip ko na galitin na lang siya para tuluyan na niya akong lubayan. Dahil sa bata kaya ka nagpupumilit na pakasalan ako, di ba? Well, say goodbye to this baby. Dahil makalipas ang ilang araw, ay hindi mo na to makikita pa. Bulyaw ko. Ang nagsusumamong mata niya ay biglang napuno ng galit. He gritted his teeth at masama niya akong tinignan. Huwag mong ituloy kung ano man ang binabalak mo. Anak mo rin yan, Catherine. Matakot ka sa itaas. Singhal niya. I don't love you, Jacob. So why do I need to keep this child? Sabi ko. Galit na galit siya na nagsalita. Subukan mo lang gawin at makikita mo kung anong kaparusahan ang ipapataw ko sa'yo. See? You don't care about me. You just care about this baby. Tama na, Jacob. I don't want to see you anymore. Kakalimutan ko na naging kaibigan kita. I will forget all the things about you. From now on, you don't belong in my life anymore. Galit kong sigaw. Saka na ako tumakbo papasok ng kwarto ko. I cried and cried hanggang sa wala na akong maiiyak. I can't forgive him. Nakabuo na ako ng desisyon. Lalayo ako. Far away from him. Ilalayo ko ang anak ko sa kanya. Sorry anak kung nasabi ko yon sa'yo kanina. Pero kahit anong mangyari, ilalaban kita dahil mahal kita at hindi kita pababayaan. Umiiyak na saad ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Madalas akong lumalabas ng bahay, kung saan-saan ako nakakarating. Nagulat ako nang madatnan ko isang gabi, sina Mommy at Daddy sa kondo ko. Ma'am, Dad, napasyal kayo? Tanong ko. Nakatingin lang sila sa akin. Si Jacob ay nakasandal sa pader at nakahalukip-kip. What are you doing here? I told you already that Tumigil ka, Catherine! Sigaw ni Daddy sa akin. Nagulat ako kaya napahinto ako. Namumula si Daddy sa galit. What's wrong with you, Catherine? Amoy alak ka pa. Nakalimutan mo bang nagdadalang tao ka? Is that true na balak mong alisin ang anak mo sa sinapupunan mo? Tanong ni Daddy. That's what I want to do. Sabi ko. Isang sampalang dumapo sa pisngi ko. Napahawak ako sa pisngi ko na nasaktan. Si Mommy ang sumampal sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang niya ako napagbuhatan ng kamay. Naniningkit ang mga mata niya sa galit. Namuo ang luha sa mga mata ko. How can you say that, ha? Paano mo magagawang saktan ang anak mo? Sigaw ni Mommy sa akin. Hinawakan ni Daddy si Mommy sa magkabilang balikat. Dinaluhan naman ako ni Yaya. Samantalang ako noon, lahat ng ipinagbuntis ko ay iniingatan kong huwag mawala sa akin.
pero ipinagkait pa rin sa akin kahit anong ingat ko. Ikaw lang ang tanging ipinagkaloob ng itaas. Samantalang ikaw, biniyayaan pero anong ginagawa mo? Napahikbi ako. I've never seen my mom get angry like this before. Why, Catherine? Is this because you don't love the father of your child? For God's sake, Catherine, Jacob is willing to marry you. Sigaw ni Mommy. Umiiyak akong tumingin kay Mommy. I'm sorry, Mom, but I can't marry Jacob. Napatuwid ng tayo si Jacob at tumingin sa akin. Nanginginig naman sa galit si Mommy. Oras na mawala ang bata, kalimutan mong may magulang ka pa. Sigaw ni Mommy. Tinignan ko sila isa-isa. Una kong tinignan si Daddy, sunod si Mommy at huli si Jacob. Bumuntong hininga ako bago nagsalita. Well, goodbye then, sabi ko. Napasinghap si Yaya bago ko sila tinalikuran. Hindi ka pa tatahimikin ang konsensya mo. How dare you do this to us? Dinig kong sigaw ni Mommy. Dire-diretso akong lumabas ng pintuan ng kondo ko at sumakay ako sa elevator pababa ng basement. Pagkarating ko doon, sumakay ako sa kotse ko at mabilis kong pinaandar ang sasakyan. I love my parents so much, but this time, I know they will not understand me. I need to lie to them just to save myself and my heart. Kinontak ko si Grace. Saktong nasa malapit lang siyang restaurant, kaya dinaanan ko siya doon. Tinawagan ako ng mommy mo at sinabihan ako sa mga nangyari kanina. Are you out of your mind? Sabi niya sa akin. Grace, sinundan ko si Jacob nung isang gabi at nagpunta siya sa bahay ni Nika and I saw them kissing. Galit na sabi ko kay Grace. Malay mo si Nika lang ang humalik at hindi ka panipaniwala yun dahil kita ko si Nika na panloob lang ang suot. Bulyaw ko. Napanganga naman si Grace sa sinabi ko. Hindi ko naman napigilan ang pagpatak ng luha ko. Tinapakan ko ang gas at lalo ko pang pinabilis ang takbo ng kotse ko. Don't drive too fast. Baka maaksidente tayo. Paalala ni Grace. I love him. Why do I need to fall in love with my best friend? Sabi ko. Inihinto ko ang kotse ko at ipinark sa tabi ng isang kotse. May mga tao doon at may mga kotse din. Grupo yon ng mga car racing. Bakit ka huminto? Tanong ni Grace. Bumaba tayo. Nauna na akong bumaba ng kotse. Sinalubong ko si Dustin, ang leader ng grupo. Catherine, akala ko hindi ka na darating. Sabi niya sa akin. Marunong akong tumapad sa usapan, Dustin. So ano, umpisahan na natin? Sabi ko. Catherine, what's this? Tanong ni Grace. Nilingon ko siya. Sumali ako sa race. What? Are you out of your mind? Paano kung may masamang mangyari sa'yo at sa baby mo? Nag-aalalang sabi niya. Walang mangyayaring masama sa akin. Trust me, sabi ko. So, let's start. Naglakad na ako papunta sa kotse ko. Tinatawag ako ni Grace pero hindi ko siya pinapansin. Hinawakan siya ng dalawang babaeng kaibigan ni Dustin para hindi niya ako mapigilan. Nilingon ko siya at nakita ko siyang may tinawagan sa cellphone niya. Sumakay na ako ng kotse ko at naghanda na para sa karera. Nakita kong itinaas ang flag, senyales na umpisa na ng laban. Pinaharurot ko ang kotse ko. Git-gita ng labanan. Ayaw magpatalo ni Dustin. Pero pinabilis ko pa ang kotse ko, pero mas mabilis si Dustin. Dahil sa usok ng sasakyan niya, hindi ko makita ang daraanan, kaya tinapakan ko ang preno. Nawalan ako ng kontrol sa manibela at nagpagewang-gewang ang kotse ko. Oh my God! Nawika ko. Nakita kong bubunggo ako sa poste ng kuryente. Tinapakan kong maigi ang brake pero huli na. Bumunggo ang kotse ko sa poste. Pansamantala akong nawala ng malay. Nang magkamalay ako, nakita kong umuusok ang harapan ng kotse ko. Help! Wala akong sugat pero masakit ang nararamdaman ko sa buong katawan ko. Iniangat ko ang kamay ko at nakita kong may mantsa iyon. Galing ang dugo sa ibabang parte ng katawan ko. My baby! Naiiyak kong sabi. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng kotse ko. Si Jacob yon at galit na galit. In one swift motion, he pulled me out of the car and carried me. Oh my God, Catherine! Sabi ni Grace. If anything happened to her and to our baby, malalagot kayong lahat sa akin. Galit na wika pa ni Jacob. Isinakay niya ako sa kotse niya at idinala sa ospital kasama ni Grace.
Inasikaso ako kaagad ng mga nurse sa ospital at ang masakit, sinika ang doktor na humawak sa akin. Nang malagyan ako ng swero ng nurse at matapos sumailalim sa iba't ibang test, idinala ko sa isang private room. Ang baby ko, okay lang ba? Tanong ko kay Nika. Yes, makapit ang baby mo. Hindi alam ni Xander na nabuntis ka niya? Nanguuyam niyang tanong. Tinignan ko lang siya ng masama. Napangiti siya ng nakakaloko at umiling-iling. You are pregnant with other man, but you're still flirting with my fiancé. Sinundan mo pa siya hanggang sa bahay ko. Aniya. Tumayo siya at akmang aalis na, pero hinawakan ko siya sa kamay. Napatingin siya doon. Alam na ba ni Jacob na hindi nawala ang baby ko? Tanong ko. No, matabang niyang sagot. Help me, Nika. Fake all the results at ilagay mo doon na nawala ang anak ko. Why should I do that? Matapos mo akong saktan? Matapos mong agawin sa akin si Jacob? Magdusa ka. Pananumbat niya. Ikaw ang magdurusa kapag hindi mo ako tinulungan. You want Jacob back, right? Pagpapatuloy ko. He is mine at hindi niya ako iiwan para lang sa'yo. Sabi niya. Tumawa ako. Hindi ka nga niya kayang iwan para sa akin. Pero para sa anak niya, kayang-kaya niya. What do you mean? Tanong niya. Remember the day na nagpunta ka sa akin para kausapin si Jacob? The day na nagpunta ka ng London at siya ay sa Baguio? Kasama niya ako, diba? You know that. Sabi ko sa kanya. What about that? Tanong niya. May nangyari sa amin doon. So before I got engaged to Xander, I already gave myself to Jacob. Namutla siyang bigla sa nalaman na tila hindi makapaniwala sa narinig. Si Jacob ang ama ng baby ko, Nika. So if I were you, tutulungan mo na lang ako sa plano ko. Pagpapatuloy ko. And what will I get if I'll help you? Tanong niya. You will get Jacob back. Kapag pinalabas mong wala na ang bata, magagalit siya sa akin. Aalis din ako ng bansa para maitago ang anak ko sa kanya ng tuluyan. Tahimik si Nika at mukhang nag-iisip. Don't worry, hindi ako uuwi ng bansa. Kaya habang hindi pa ako bumabalik, gawin mo na ang lahat para makasal kayo. Malaman man niyang buhay ang anak niya sa akin, at least kasal na siya sa'yo. Dagdag ko. Are you sure aalis ka na ng bansa kapag tinulungan kita? Tanong niya. Oo, tell them now and tomorrow morning aalis na ako. Tutulungan mo din akong makalabas ng ospital nang hindi nila alam. Sabi ko. Okay then, sabi niya. Tumalikod na siya at bago siya lumabas ng pinto, nilingon niya ako. I'm doing this for myself and not for you, sabi niya. I know, sabi ko sabay irap sa kanya. Tuluyan na siyang lumabas ng pinto. Buo na ang desisyon kong lumayo. 10 minuto ang lumipas at pumasok si Jacob na madilimang muka. Umpisa na ng pag-arte ko. Pinasaya ko ang mukha ko at ninitian siya. Nakangiti ka. Catherine, you lost the baby. Sigaw niya sa akin. I know, kaya nga masaya ako eh. Hi, finally, sabi ko. Tumaas baba ang dibdib ni Jacob. He is really angry. Namumula siya at nakakuyom ang mga kamao. You can now marry Nika. Wala na ang baby na kailangan mong panagutan. Mahinahon kong sabi. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Napakasama mo. I cannot forgive you. And you will pay for this for the rest of your life. Aniya. Binitawan niya ako sa kawalang lingon-likod na umalis. Kailangan kong magsinungaling, Jacob. Masyado na akong nasasaktan. Kasalanan ko din naman ang lahat ng to eh. Tama si Nika. Siya ang nagmamay-ari sa'yo. Umiiyak kong wika sa sarili. Kinabukasan ay tinulungan akong makalabas ng ospital ni Nika na walang nakakaalam. Pinagsuot niya ako ng nurse uniform at face mask. Inihatid niya ako sa labas ng ospital. I will not say thank you, Nika. Sabi ko. Same here. Walang emosyon niyang sabi. Ngumiti ako. Do everything para maikasal kayo ni Jacob. Dahil kapag bumalik ako at nalaman kong hindi pa kayo kasal, kukunin ko na siya sa'yo ng tuluyan. Sabi ko. Asa ka pa. This year ikakasal na din kami. Sabi niya. Well, good luck. Sabi ko saka na ako sumakay ng taxi. At doon, hindi ko na nakaya ang aking emosyon. Tuluyan ang bumagsak ang luha ko. Aalis ako ng bansa na alam kong iwan ang bahagi ng puso ko. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jacob kapag nalaman niya na umalis ng bansa si Catherine?
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaking tulong sa aking munting channel. God bless po.